Bago po nilikha ang langit at lupa, ano po muna ang unang-unang ginawa ng ating lumikha? Yun lang po. Alam mo kapatid, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, kung sasagutin kita sa malalim na pondo ng Biblia, itong ating langit at lupang nakikita, hindi naman talaga yan ang unang-unang nilikha ng Diyos Maaari magulat ka pag sinabi ko sa iyong ganon. Kasi ang sabi ni Moises, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun ang sabi ni Moises. Ang pagkaunawa ng mga tao dyan, para bang nag-umpisa ang Diyos na lumikha, ang langit at lupa ang kanyang nilikha, no? Itong ating nakikita langit at itong nakikita nating lupa. Pero kung lalaliman mo ang pangunawa sa Biblia, bago pa nagkaroon ng langit at lupa natin, meron nang nilikha ang Diyos. Bago pa yung ating langit at lupang nakikita, meron nang nilikha ang Diyos. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron siyang mga gawa ng una ang tawag. Unang gawa ng Diyos. Unang gawa. Basahin natin ngayon ang 31, kapatid na Daniel. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang sabi ng karunungan, ang Diyos ang wika nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Alam mo, meron tahanan ng Diyos Ang tawag lupa, earth. Kaya lang ang tawag, His earth. His earth, not our earth. Basahin natin ang 8:31. Sa English, nakapareho nung nasa Hebrew scriptures. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. God is rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang sariling tahanan, meron siyang sariling mundo. His earth. Yun ang una niyang ginawa. Ikaw man ang Diyos, igagawa mo muna yung sarili mo bago ka gumawa para sa tao. Ito kasing earth natin, para sa atin ito Para sa tao ito. Pero bago niya ginawa itong para sa tao, meron siyang His earth. Doon siya nakatahan. At pinatunayan ito ni Kristo doon sa 14:1 ng Juan. Huwag magbulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Maliwanag na maliwanag yan, kapatid na Frank, Sabi ng Panginoong Hesukristo, sa bahay ng aking ama, doon sa tinatahanan ng ama, maraming tahanan doon. Ipaghahanda ko nga kayo ng paglagyan ko doon sa inyo sabi niya. Ibig sabihin, kinukumpirma ni Kristo na merong tahanan ng ama. Meron siyang lugar kung saan siya naghahari. At yon, nauna pang ginawa ng Diyos yung kaysa dito sa ating lupa at kaysa dito sa langit na nakikita natin. Nauna na yon. 25:34 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Pero ng kahariang nakahanda, buhat pa nung itatag ang sanlibutan, wala pa ang sanlibutan, may nakahanda ng kaharian. Doon nga nakatira ang ama Kaya kung tatanong mo sa akin, sa isang malalim na kahulugan, hindi naman ang unang ginawa ng Diyos ang langit at saka ang lupa na nakikita natin. Ang totoo, kapatid, kung mapapansin mo yung Genesis, ang nakalagay dyan langit. Kasi ang sabi ni Pablo, mayroon 3 langit 12:4 ng 2 Korinto.
nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Nababasa natin sa Biblia, may 3 langit. Pero bago pa itong lupa natin, meron ng tinatahanang lupa ang Diyos. Ang tawag His earth. He is rejoicing in the habitable part of His earth. Kanyang lupa. Sa kapampangan ng pagkasabi ron, matutulaking kayang pitutuknangan alabuad. Sa Ilocano ang pagkasabi ron, Siraragsakak iti pagnaedan adagana. Adagana. His earth. His world. Ikaw man kasi ang Diyos, uunahin mo yun sa'yo bago yung sa iba. Kaya meron siyang tinatawag sa Bible na mga pangunang gawa, yung kanyang unang gawa, sabi ng karunungan sa 8:22, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, yung pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron tinatawag sa Biblia mga gawa ng una. Sa Bibliang Griego tama yung nasa English before His works of old. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Meron na siyang mga unang ginawa pa bago niya ginawa ang langit at lupa na sinasabi ni Moises sa Henesis. Kaya kung ang tanong mo sa akin, ano ba unang ginawa ng Diyos? Ang sagot ng Biblia yan. Ang ginawa ng Diyos, yung tahanan niya, yung kanyang kaharian. Bago siya gumawa ng mundo o ng sanlibutan. Ano mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success. Hindi prestige, hindi honor, hindi glory among men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng mumo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, di gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. Baka yung nakahimod na aso na impeksyon na toda si Lazaro, patay. Pero ang sabi sa Biblia, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yun namang mayaman na hindi man lang siya binigyan ng pagkaing maayos, napunta naman sa paghihirap. Kaya hindi ang success na nasusukat dahil marami kang pera. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, buo, mapapahamak naman ang buhay mo, ikaw awa ka naman. Uy. Juan! Uy, nauna pa si Juan kaysa sa mga yon. Alam mo, Bago ka makapasok sa langit, papalitan niyang may kasiraan ng walang kasiraan. Yun po sinasabi sa Biblia. Yun ang dapat paniwalaan. Kaya yung sinasabi sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig, lahat pinaniniwalaan. Alin ang pinaniniwalaan niya? Lahat. Yung lahat ng nakasulat na salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang kahulugan nun. maraming salamat. Salamat kapatid. Sige po. Thank you po. Tayo po'y lumabas ng ating bansa at meron tayong magtatanong sa Abu Dhabi. Kunin po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan at magandang gabi po kay Brad Eli. Magandang gabi po. Brad Eli, ito pong tanong ko, kung paano bang umiwas sa mga kalikuang bagay, halimbawa po tungkol sa tukso. Paano iiwas sa tukso? 26:41 ng Mateo, pakibasa. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman.
Ang kailangan sa atin, laging nananalangin sa Diyos. Di ba kaya nga pagka pananalangin tayo nung sinasabi nung araw na, Ama namin nasa langit, kasambahin ang ngalan mo. At wag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iadya mo kami sa masama sapagkat etc. Di ba ganon? Ang paraan, wag kang pumasok sa tukso, yun pong pananalangin sa Diyos. Pag alam mo, may nanunukso sa yung babae, di manalangin ka na agad. Panginoon, maganda naman po asawa ko, huwag mong pabayaan na ako'y madalan nito. Di ganon. Halimbawa, may nanunukso sa'yo, maglalasing, manalangin ka sa Diyos, humingi ka tulong. Ang pananalangin po, ang pinaka pampatibay sa ating mahinang laman. The weak is flesh, but the spirit is willing. Therefore, we have to be awake, magpuyat tayo, let us watch ourselves, tapos upang huwag tayong pumasok sa tukso. Pero yung tukso, per se, huwag ka matatakot sa tukso, biyaan mong tuksohin ka. Ganito kasi yun eh. Kaya mo lang masasabing hindi ka magnanakaw kung merong mananakaw, hindi mo ninakaw. Gagawin sa'yo ng demonyo, lalapitan ka ng nanakawin. Sabi mo kay Satanas, alam ko, paraan mo yan, isnabin mo si Satanas. Napahiya siya, no? Hindi ka talaga kasi kaya lang naman sasabihin natin, hindi ka babaero eh. Kung sa gitna ng maraming babae, hindi mo pinagsasamantalahan, hindi ka nga babaero. Pero sasabihin, hindi ka babaero dahil wala kang mababae. Hindi tama yon. Hindi ka magnanakaw dahil wala kang mananakaw, wala kang opportunity. Hindi ka proven na hindi magnanakaw. Ang talagang hindi magnanakaw, sa gitna ng maraming mananakaw, tinutukso siya, hindi siya napapatukso. Ganon. Kaya po yung tukso, huwag niyong kakatakutan. Biyaan mo siya lumapit, tatagan mo lang ang loob mo. Basa, 1:12 ni Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Nang gagawin po natin, titiisin natin yung tukso. Tinutukso ka ng sekretarya mo, umuwi ka sa bahay. Ang halikan mo si misis. Hindi na siya uulit. Umulit pa uli, umuwi ka na naman uli. Umulit ka naman uli, umuwi ka na naman uli. Sasawaan din yun. Parang ganito lang yan nanunukso eh. Parang ahente yan ng rep. Pupuntahan ka, Mrs., ito 6 months to pay, walang interest. Kung gusto nyo, 12 months to pay. Kung gusto nyo, 24 months to pay. Babalik-balikan ka na ente. Kung sabi mo, ayaw mo. Pupunta ayaw mo. Hindi ka na babalikan nun. Maghahanap ng ibang aalukin yun. Pagkalima, pinuntahan ka, wala ho kong pera eh. Mrs., meron tayong installment plan. Baka hindi ho namin kaya eh. Sa bagay, gusto ko nga para makapagtinda-tinda kami ng ice candy. Ay, naku, babalik-balikan ka na nun. Ganun ang demonyo. Tutuksuhin ka ng tutuksuhin. Pero pag hindi mo pinapansin, harapin mo, hindi ka niya nababalikan. Santiago, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Tatakasan ka pagka lumabang ka. Ganyan po, kapatid. Yan po. Salamat, kapatid, sa Abu Dhabi ba yun? Opo. Okay. At standby po sa Singapore. Dito po tayo, Brad Danny, sa panauhin kasama mo dyan. Magandang gabi po. At kunin po natin ang susunod natin, si Brother Berting Carmona. Magandang gabi po, Brother Berting. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayon po sa Biblia, ang ating tagapagligtas ay si Hesus Kristo na siyang darating. Ito po ang aking tanong. Alin po